Anak, ito yung pinakamasakit na sorpresa. Yan, kamusta kayo ulit mga kamorge? Muli ay mayroon akong ibabahagi sa inyo dahil sa nalalapit na nga po ang Mother's Day. Dahil nga po sa embalmer ako, marami ako nakakaharap ng mga pamilya o kaanak ng namayapa na totoong nasaktan sa biglaang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga bago kong manonood, muli patuloy niyo sana akong suportahan at kung hindi ka pa nakapollow, baka naman. So ito na nga yung kwento ko po sa inyo na sobrang pwede kayong maantig, talagang pwede rin kayong maiyak dahil baka makarelate kayo. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. May tumawag sa amin na may kukunin daw patay sa Pampanga, di syempre medyo malayo. Nagready na lahat ng mga taong kukuha para kuhanin doon. At nung pagpunta nila doon, ang nakausap nilang kasama nung namayapa, hindi niya kamag-anak. Mga tao lang yun na nagmabuting loob sa kanya para dalhin siya sa ospital. Ngayon, bakit hindi kamag-anak nung namayapa yung kasama niya sa ospital? Dahil ito palang tao na ito, bali lalaki po itong tinutukoy ko galing pala itong abroad. Umuwi mula sa ibang bansa, nakarating ng airport, sumakay ng bus pa Nueva Ecija. At nung time na nasa biyahe siya sa bus, doon nangyari yung pagkakataon na hindi natin inaasahan. Dahil doon sa loob ng bus, inatake sa puso yung tao na yon. Kaya yung tinutukoy ko sa inyo na mga hindi kamag-anak na kasama nung namayapa doon sa ospital, yung pala ay mga pasahero din na nagbalasakit doon sa tao para dalhin siya sa ospital. So ito na nga, nakuha na yung patay, inuwi ng Nueva Ecija, dinala sa morgue. Mayroon din dumating namang kamag-anak dahil tinawagan na pala ng mga tao na yon yung kaanak para ipagbigay alam kung ano talaga yung nangyari. At dumating nga yung isang kaanak. Alam nyo ba kung ano yung nakakagulat na kwento na sinabi nung kamag-anak doon sa mga kasamahan namin? Na ito palang namayapa na yan na inatake sa bus, umuwi mula abroad nga para sorpresahin yung kanyang nanay. Dahil sa ilang taon nang hindi nakakauwi dahil sa nagtatrabaho sa abroad, nagplano yung tao na yun na umuwi ng biglaan para sorpresahin yung kanyang ina. De syempre kami gulat na gulat din. Sa isang punerarya napakadalang ng ganyang mga pangyayari. Isipin mo yon, habang binabalsa mo namin yung pasyente namin, wala pang kaalam-alam yung magulang ng pasyente namin. Nung malapit na namin ihatid yung pasyente namin, doon palang sinabi ng mga kaanak yung nangyayari sa anak niya. Di eto na, inihatid na namin yung patay na yon at nung ilalabas na namin sa sakya, dahil siguro naulinigan na rin, naramdaman na rin ng magulang o nung nanay na nandyan na nga yung anak niya, hindi niya mapigilan yung pag-iyak. Iyak na alam mong talagang sobrang nasaktan siya. Alam mo ba kung ano yung salita niya? Na talagang nakaantig sa akin, na kahit hindi nila ako kaano-ano, nasaktan ako para sa kanya. Ang sabi niya, anak, ito yung pinakamasakit na sorpresa. Na-encounter ko yung pagkakataon na yan. Talagang bago pa lang ako nagbabalsam. Kaya halos lahat ng mga pangyayari na nakikita ko talagang natatandaan ko noon. At yan ngayon ang mga ibinabahagi ko sa inyo. Bilang kabaliktaran naman ng aking buhay, dahil sa ako naman ay wala ng magulang. Nandun tayo sa bahagi ng buhay natin na mayroon tayong kaisipan na gusto nating maibigay lahat para sa magulang natin. Bilang marami na rin karanasan, kamorge. At bilang isang anak at ako bilang isang anak, na nagpapayo sa'yo na hanggat nandyan yung magulang mo, pakamahalin mo. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, gumawa ka ng paraan para magkaayos kayo. Kung meron ka namang kakayahan para dalhin siya sa kahit anong lugar o anuman ang bilin mo para sa kanya, gawin mo yon. Dahil hindi mo malalaman kung hanggang kailan mo siya makakasama. Kung wala kang kakayanan, maraming paraan para ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Huwag kang tutulad sa akin nang dahil sa maaga na kinuha yung magulang ko, hindi ko magawa sa kanila. Hindi ko na maibigay sa kanila kung ano man yung gusto kong ibigay sa kanila. At ito pa bilang isang anak, kung kinagagalitan ka ng magulang mo, kung madiwara sila, kung lagi kang pinagagalitan, ayos lang yun, kamorge. Dahil ito, sasabihin ko na sa'yo, kapag dumating yung panahon na wala na yung magulang mo, maiintindihan mo kung ano yung lahat ng mga sinasabi nila. Yun pala ay para sa ikabubuti mo. Walang magulang na hindi minahal yung anak nila. Tandaan mo yan. Lahat gagawin para sa ikabubuti ng anak. Sa bahagi naman ng mga magulang, kaming mga anak ay nagpapasalamat po sa inyo. Mula pagkabata ay inalagaan nyo kami, ibinigay lahat ng mga pangangailangan, tinuruan ng tama at ng mabubuting asal,
Kaya lubos ang pagpapasalamat po namin sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon ay isa ng ina, maraming salamat po sa iyo. Walang maitutumbas sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob mo sa iyong anak. Sa pamamagitan ng video ko pong ito, bilang turing nyo na rin sa akin na isang content creator, vlogger, or influencer, ako po mismo sa lahat ng mga ina ay nagpapasalamat po sa inyo. Babantayan kung may sakit,